government position, tandaan natin, high position in the government does not confer a license to persecute or recklessly injure another. It's the Supreme Court speaking, no? And why do we need to take into consideration the wordings of the Supreme Court? Ginagalang po natin ang mga desisyon ng Korte Suprema dahil alam natin pare-pareho dito sa Kodigo Sibil na ang judicial decisions particularly galing sa Supreme Court applying or interpreting the law in the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. So kaya ginagalang natin yan. Now, ano ba ang provision ng Saligang Batas sa Article 11? Public office is a public trust. Tiwala. So, ibig sabihin, kung nandiyan ka sa gobyerno, pinagtitiwalaan ka ng mga mamamayan. Pinagtiwalaan ka na pagdating ng eleksyon, mamimigay ka ng 5,000. Ay, hindi ganon, hindi ganon. Nagagawin mo yung pinangako mo. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. Okay? So, yan ang kailangan natin. Now, in the case of Moreno versus Ombudsman, itong provision na ito ng Saligang Batas was designed for a sole purpose of exacting accountability from public officers. Kasi public trust, tiwala. So hanggat may tiwala ang mga tao sa iyo, naririyan ka. Now, public servants who fail to observe the stringent requirement of the law. Hindi simple yung requirement na manatili yung tiwala ng taong bayan. Ang consequence nito ay dismissal from service. And one of the ways to dismiss a certain class of officers ay yung tinatawag nating impeachment. Kahit na kulay red, blue, or green, pag tinanggal, impeach. Impeachment is a constitutional process that takes place with the political departments of our government. The House of Representatives accuses, ito mga talagang bintangero, no? Sila magbibintang. Di ba yung tawag yan? Accuses. And the Senate, as an impeachment court, decides. So, but let me be very clear to you, no? The moment the articles of impeachment are sent to the Senate, impeach na. Ang gagawin lang ng Senado, maglitis para tingnan kung may sapat mong basihan, tatanggalin siya. Kung wala sapat na basihan, di well and good. Mananatili sa posisyon. Now, ito yung mga impeachable officers natin. Hindi na natin kailangan pang ulitin yan. From the President, the Vice President, the Supreme Court, 15 ang miyembro niyan. The members of the Constitutional Commission, di syempre, yan po ay 13. Di meron ka ng 17 plus 13. Bakit yan 13? Kasi yung Civil Service Commission, 3, as I said. Yung Commission on Audit, 3. Yung COMELEC, 7. So 13 yan. And the Ombudsman. And in a decision of the Supreme Court, ang tangi lamang impeachable na ombudsman ay yung ombudsman. Yung mga deputies niya, hindi impeachable officers yun. Okay? Yan. Sila lang ang pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Paano nga ba tatanggalin ng mga senador at congressman? Kasi syempre, marami na mag-iisip. Itong mga congressman na ito, paano ba sila tatanggalin? Sa ilalim ng Article 6, ang pagtanggal sa kanila, mag-file ng reklamo doon sa Ethics Committee, Ethics Committee ng House of Representatives, kung congressman yan, Ethics Committee ng Senado, kung senador yan, para mag-deliberation sila at pagbotohan, pag nakakuha ito ng 2/3 vote, pwedeng suspindihin o tanggalin ang miyembro nila. Yun ang paraan, di ba? Kasi malamang yan ang itinatanong, lalo doon sa mga galit, sa mga manggagatas, mambabatas. Ayan. So natural, alam natin yung grounds for impeachment. By the way, naalala ko lang, yung Commission on Human Rights, hindi mga impeachable officers yun dahil wala naman dito. At saka may desisyon dyan ng Korte Suprema na ang Commission on Human Rights ay hindi ka-level nitong 3 constitutional commissions.
Dahil lalo na doon sa tinatawag na fiscal autonomy. O paano naman yung PAW? May fiscal, di ba dapat kapartner yan yung PAW? Pag sa natin yung fiscal autonomy, yan ay tungkol doon sa paggastos ng kanilang budget. Hindi sila pwedeng panghimasukan. Okay. So you have the grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Okay? So napakahaba ng mga, napakarami ng mga dahilan na ito. Yung treason hindi nagagamit yan pag walang gera. Kasi dun sa Laurel versus Misa, sabi ng Korte Suprema, ang treason is a war crime. So kung walang gera, walang treason. Because it's committed by one having allegiance to the Republic of the Philippines in times of war, gave aid and comfort to the enemy. Kung walang gera, so walang treason. Ngayon, paano ba sinisimulan ito? Now, according to Article 11, Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power. Kaya ginuhitan natin yan, walang guhit yan sa konstitusyon, kasi ina-emphasize natin na tanging, sabi ng konstitusyon, tanging ang House of Representatives lamang ang may kapangyarihan na magpasimula ng impeachment. Okay? Sila ang nag-aakusa, sabi ng Korte Suprema Ngayon, paano ba ito pasisimula naman? Under Section 3, Paragraph 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. So pag nag-file ay isang miyembro ng House of Representatives, hindi na kailangan ng endorsement, ng isa pang miyembro kasi miyembro na siya So ang gagawin niyan, may kasunod, may kasunod na proseso yan. Okay. Ngayon, walang nag-file na member ng House of Representatives. Ang sabi ng Article 11, Section 3, Paragraph 2, pwede rin namang private citizen ang mag-file ng verified complaint. Okay? Pag silang verified, under oath. Kasi pag nagsinungaling ka dyan sa ipinail mo, madidisiplina ka dyan. Makakasuhan ka ng perjury, di ba? Lying while under oath is perjury. So kaya wag manunumpa pag nakahiga, para wag magkaroon ng perjury, Okay, so any citizen may file a verified complaint. Now, may isang abogado nag-file ng impeachment complaint labang kay Chief Justice Sereno. Way back 2017 yata o 2018. Ang problema, sabi ng Korte Suprema, wala siyang personal knowledge dun sa mga inallege niya, dun sa mga akusasyon niya. So, verified ito, so under oath. Ayun, na-disbar. Hindi ko napapangalanan yung abogado, pero ito yung pangalan, yung citation ng kaso. Garrido versus Gadon. Okay? So, you can read that case that was decided by the court in 2024. Ang sabi ng Korte Suprema, nag-file siya ng impeachment complaint, pero under oath ito, pero hindi naman pala niya, wala siyang personal knowledge doon sa mga allegations. So kaya, gross misconduct, sabi ng korte. Okay? So itong private citizen na nag-file ng impeachment complaint, kailangan yan may endorsement ng isang man lang na congressman. Kasi pag walang congressman na nag-endorse niyan, madidismiss yan. It will not proceed. Kasi yan ang requirement ng konstitusyon So kakaiba kapag kayong congressman mismo ang nag-file. Hindi na kailangan itong endorsement na ito dahil congressman siya Naintindihan natin, Ngayon, whether ipinail ito ng congressman or inendorse ng congressman dahil reklamo ito ng isang private citizen, ang gagawin ng House, you focus your attention into this kasi ito yung discussion ng Korte Suprema mamaya, ilalagay ito doon sa order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days. The Supreme Court has also clarified in that case of Duterte versus House of Representatives, July 25, 2025, na yung session day is different from calendar day. Okay? So the length of which is determined by the House. Gaano kahaba yung session day nila? From the beginning up to the end. So it's not a calendar day. Kaya yung 3 session days na yan, according to the Supreme Court, hindi nangangahulugan na 3 araw na 24 hours.
Hindi ganon. So ang House ang magsabi, gaano katagal yung aming session day. Nasa records naman nila yan. So basically, anong committee ito? Ha? Committee de Pestejos ba yan? Ha? Committee ba ito ng mga manggagancho? Hindi po. Committee, ito yung Justice Committee or Committee on Justice. So, the Committee on Justice, after hearing and by majority vote of its members, shall submit its report to the House within 60 session days. So again, yung session days ay hindi 60 calendar days. Napakaliwanag yan doon sa sinabi ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Session days, not calendar days. Malinaw. So mas mahaba ito. It could run from 1 month, 2 months, depende kung gaano kahaba ang session days nila. Kasi hindi naman nagsisesyon ang House, ang pagkakaalam ko, ng Friday. O di sa isang linggo, ilang session lang sila. Yung dalawang araw ba pwedeng one session day lang yan? Well, pwede kasi minsan inaabot yung session nila ng madaling araw eh. Kinabukasan, walang session. So hindi yung session day. 'Di ba? Ganun ang logic diyan. Ngayon, the resolution, so may resolution ngayon itong Committee on Justice. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt. Again, session days from receipt. Okay? From receipt kanino? Na nanggaling na sa Committee on Justice. Kasi nag-report na yung Committee on Justice, ano bang tinitingnan ng Committee on Justice? Yung form and substance. Sufficiency in form and in substance. Bakit? Baka ang ganda-ganda nung form, pero wala naman sustansya, walang laman. Di ba? Di-dismiss din yan. O kaya, ang may laman, pero hindi sapat yung forma. Di ba kayo pagka naghahanap ng jowa, tinitingnan nyo yung forma, at saka may pera ba yan? Joke lang. Di ba? Form and substance. Sa bagay, di ka naman talaga magiging sapat sa isang taong ibang hinahanap. Ngayon, pagka na-endorso na ito at kinonsider within 10 session days, kailangan nila makakuha ng boto. Boto na at least 1/3 nung kabuuan. Pagka nakuha nila yung boto na 1/3, either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee. Kasi yung Committee on Justice ngayon, ang task na mag-formulate ng impeachment articles. So yun ngayon ang pagbobotohan nila. Pag nakuha nila yung 1/3, yun na yung articles of impeachment. Dahil inaprubahan na ng 1/3. Ngayon, kung hindi ito inaprubahan ng 1/3, na-override yung articles of impeachment, so hindi na yan itutuloy. Now, dinistinguish ng Korte Suprema yung Article 11, Section 3, Paragraph 2 doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 4. Ano itong Paragraph 4? In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. So in other words, pagka may reklamo, either ang nag-file ay congressman o private citizen na in-endorse ng isang congressman, agad-agad sinuportahan ito ng 1/3. That will now be the articles of impeachment. So hindi na kailangan ito ng referral sa Committee on Justice. Kasi ang purpose ng referral sa Committee on Justice, magkaroon ka ng kapangyarihan, magkaroon ka ng articles of impeachment para makumbinsi mo yung 1/3. Ito kumbinsido mo na kaagad yung 1/3. So hindi na kailangan i-refer pa ito. Kaya kumpara ito ng Korte Suprema at sinabi ang kaibahan. So ngayon,
whether ito ay dumaan sa Committee on Justice at binotohan ng 1/3 or ito man ay immediately nakakuha ng suporta ng 1/3 na miyembro ng House, trial by the Senate shall forthwith proceed. Yun ang pinag-usapan, pero parang hindi umabot doon yung discussion ng Korte Suprema. Kasi nga doon sa initiation ang focus nila. O ngayon, alam natin na noong pang nakaraang buwan, ito sinasabi ni Senate President, na wala daw forthwith provision. Eh ano yung nabasa natin kung walang forthwith provision? Baka naman na-misquote lang siya. O matagal talaga yung forthwith. Ito yung deklarasyon ni Senate President. Oh, the Constitution does not mandate the forthwith resolution of an impeachment case. Matagal talaga yan. Bakit? Kayo naman. Siyempre, forthwith. So dadaan niya sa first with, second with, third with, at fourth with. So talagang matagal yan. Okay? Hindi ka pwedeng punta sa fourth with na hindi ka dadaan doon sa first with. Okay? Maliwanag tayo mga kapatid. At kapanalig sa pananampalataya, Shout out doon sa mga saksi ni Duca sa inyo. Okay? So ngayon, tama ba ito sinabi ni Senate President Escudero? Inoposo ito ng former Justice Adolf Ascuna na sinabi niya, inamin niya na siya ang nag-draft ng provision na ito ng Article 11 at including the word forthwith, referring to the need for the Senate to proceed to trial. Agad-agad, ika nga. Sabi naman ni Senate President, ba't hindi agad-agad nilagay nyo? Oo nga naman, di ba? So dapat nilagay nyo doon, trial by the Senate shall agad-agad gawin. Shadow literal ang mga tao ngayon. Bagay, tama naman siya. What the law does not include, it excludes, hindi ba? Okay. So balikan natin yung nakaraang impeachment complaint or articles of impeachment. Agad-agad pinirmahan ito. Ang pagkakaalam ko, I might be wrong, immediately pinirmahan ito ng 215 na miyembro ng House of Representatives. At ang naunang pumirma, pagkakaalam ko, itong anak ng presidente na congressman din naman during the 19th Congress. Nanalo yata uli ngayon. Tinatanong naman siya kasi para malaking issue na naman ito. Bakit ikaw naunang pumirma? Ito naman ang paliwanag niya. Kayo na lang ang magbasa, di ba? Na, ayan, na may mga sinabi daw itong Vice President laban doon sa kanyang tatay at nanay at doon sa uncle niya, pati doon sa lolo niya na ipapahukay. Paano tayo niyan? Di siya naunang pumirma. May mga sumunod pang pumirma kayo na ang maghusga. Now, ito ang issue. Ang sabi ng Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings. Hindi sinabing article, kundi proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Di siyempre, hindi na naman ito malinaw, kaya kailangang linawin. Okay. So, nung ma-file yung articles of impeachment sa Senado, immediately, itong Vice President nagpunta sa Supreme Court para questionin. Anong issue niya? Well, may issue naman talaga. Dahil ayon sa records, 3 ang impeachment complaints na na-file sa House. Secretary General mismo ng House na nag-confirm, plus pang-4 yung articles of impeachment na immediately pinirmahan at ipinadala sa Senado. So lumalabas 4. Kaya, ang ginawa ng Supreme Court, pinagpaliwanag. Immediately, pinagpaliwanag naman, kasi may narinig akong isang reporter at saka parang anchor, na bakit daw nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi man lang pinakinggan itong mga respondents. Hindi po, pinakinggan po sila at pinagpaliwanag. So nagpaliwanag naman ng Senado at ang House at ito na nga ay niresolba ng Korte Suprema. So, unahin natin yung desisyon ng Francisco versus House of Representatives.
that the initiation takes place by the act of filing of the impeachment complaint. Hindi natapos sa filing. Referral to the House Committee on Justice. So ang sinasabi ng House of Representatives, doon sa tatlong naunang reklamo, walang na-i-refer sa House Committee on Justice. So kung susundin natin yung Francisco ruling, walang na-initiate. Okay? Ayan, walang na-initiate. Bakit? Dahil hindi na-i-refer sa Committee on Justice. Yun yung sinasabi nila. Ngayon, once an impeachment complaint has been initiated in the foregoing manner, another may not be filed against the same official within 1 year. 1 year period. So kaya pinaninindigan ng House, wala kaming in-endorse dun sa tatlo. Kaya hindi na-initiate. Okay? Kaya, kailangan resolbahin ito ng Korte Suprema at ito na nga. Ni-resolve ng Korte Suprema, mabilis ito kasi February lang ito na i-file, by July ay may desisyon na. Now, ito yung sabi ng Korte Suprema. The articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with the members of the House of Representatives, especially those who are considering its endorsement. So kasi may mga aligasyon na hindi raw ibinigay yung mga ebidensya at bigla na lang silang pinapirma. Well, those are allegations. Okay, alam sabi ng Korte Suprema, para mawala yung mga duda na yan, edi ilagay nyo yung ebidensya. Hindi lang yung mga prosecutors ang nakakaalam dapat, hindi lang yung mga nagreklamo, kundi lahat ng miyembro ng House. So kung 306 sila, lahat ng 306, may kopya. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Now, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Why? Kasi, alam nyo, may mga pagkakataon, nangyari na ito in the past. Inaabuso yung 1 year period na yan. Na ibig sabihin, kahit wala naman talagang matibay na ebidensya, magpa-file ng impeachment complaint at i-endorse sa Committee on Justice. O di within 1 year, hindi ka na pwedeng impa-impeach uli kahit na makakuha pa ng iba pang ebidensya. Kaya nag-uunahan sila ng pagpa-file. Kailan ba nangyari ito? Panahon niya nung ni Gloria Arroyo as president na marami nagpa-file ng impeachment complaints. Okay? So kasi kung file ka ng file, wala namang kwenta, ay mapoproteksyonan yung impeachable official kasi ang gagawin niya ay mag-uutos siya o filean mo ako ng impeachment. Pero walang ebidensya at may mga kakampi halimbawa dun sa House, i-endorse sa Committee on Justice, tapos na. So kaya sinasabi ng Korte Suprema dito, yung complaint dapat meron namang sufficient evidence to prove the charges. Kumbaga dun sa Rule 112, di ba binago na yon na dati probable cause, pinayagan ng Korte Suprema yung pagbabago na gawing prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kasi file ka ng file ng kaso, nadi-dismiss naman, you are wasting the time and resources of the court. Na dapat sana nagamit pa doon sa mga mas mahalagang reklamo. Okay, next. The articles of impeachment and the supporting evidence should be made available to all the members of the House of Representatives. Hindi lamang yung mga gustong mag-endorse o sumuporta doon sa impeachment article. Napatunayan na hindi daw. May mga congressman na nagrereklamo daw kasi na hindi daw nila nakita yung articles of impeachment. Ang tanong ko naman, ba't kayo pumirma kung hindi nyo pala nakita? Hindi ba? Wala tayong personal knowledge kung anong dahilan bakit sila nagsipirma na kahit hindi nila nakita. Kasi yun yung allegations na nakarating sa Korte Suprema. Pang-apat, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove
the charges prior to its transmittal to the Senate despite the number of endorsement from the House of Representatives members. Oh, in-endorse nga nila. Pero doon ba sa mga hearing sa Committee on Justice, binigyan nyo ba naman ba ng pagkakataon yung nasasakdal para pabulaanan, pasinungalingan yung mga akusasyon ninyo? So apparently, parang hindi ganun daw ang nangyari. Kaya, sabi ng korte, violation ito ng due process. And remember that due process is a constitutional right. Everybody deserves to be given due process. Pero syempre, iba naman ang sasabihin ng iba, wala tayong magagawa, pero ang Korte Suprema ang nagsabi niyan. Di ba? Na, well, kung titingnan natin, hindi naman talaga ipinatawag yung Vice President patungkol dun sa hearing ng Committee on Justice para dito sa impeachment. Ang sabi naman ng House of Representatives, na may punto naman daw sila, eh, marami kaming hearings na ginawa. Di ba? Pati yung Quad Committee. Oh, tapos yung ano pa ba yan? Maraming committee na nag-hearing eh. Ito yung tinatawag nilang inquiries in aid of re-election. In aid of legislation. Pero ang sabi ng korte dito, yung pagpapatawag doon sa nasasakdal, dapat for the purpose of disproving the allegations in the articles of impeachment. So in other words, hearing ito ng Committee on Justice. So yung hearing ng Committee on Justice, either hindi nagawa or hindi ipinatawag yung Vice President. Kaya sabi ng Korte Suprema, nilabag yung due process. Okay? Now, panlima, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. Ito nga ang sinasabi ng House, ang tagal namin pinag-isipan yan. Para naman doon sa side ng House, ha? Of course, hindi naman ako congressman, hindi naman ako spokesperson ng mga congressman. Tinitingnan lang natin yung argumento ng bawat panig, para magkaroon tayo ng objective na pagtingin. Kasi mahirap yung subjective kapag may mga bias na kaagad tayo. Now, the House of Representatives must be given a reasonable time. Kaya lang ang reasonable time na ito, ay pwedeng questionin sa Korte Suprema. Sinabi na ng Korte Suprema that the Supreme Court has the power to review whether the period is sufficient. Kasi may mga allegations, although sabi ng dating presidente, ang dami niyong allegation, wala naman kayong alligator. May mga allegations kasi na hindi pa nga nababasa yung articles of impeachment, pumirma na. Di kasalanan naman yun ng individual na pumirma na hindi niya binasa. Di ba? Pero sabi ng Korte Suprema, bigyan kayo ng sufficient time para malaman, mapag-aralan, susuporta ba kayo o hindi. At yung sufficient time na ito ay pwedeng questionin doon sa Korte Suprema. So, napakalinaw, Ngayon, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office. Kasi baka naman, yung charges nyo, wala namang kinalaman dun sa opisina ng tao. Sino ba ini-impeach natin? Ang sabi ng Korte Suprema, for the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2. Yun yung listahan ng mga impeachable offenses or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. Kasi, kung babasahin ninyo yung articles of impeachment, isa ito doon, betrayal of public trust. Pero anong ebidensya nyo na merong pagtataksil sa tiwala ng bayan? Di ba? Sa panahon ngayon, wala na hong tapat. Tanghali na lang ang tapat. Okay? At saka yung mistake na lang daw ang honest. Ayan. So take note of this. At for other impeachable officers, meaning the Chief Justice, the justices, and all other impeachable officers,
the acts must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect for their constitutional independence and autonomy. So medyo malawak itong saklaw na ito na dapat sufficiently grave. Eh sino mag-determine yan? Ang House of Representatives. Diba? Sila kasi ang nag-i-initiate eh. Okay? Now, pampito. To ensure that respondent in the impeachment complaint is heard. Remember that due process is notice and hearing. Ang sabi ng House of Representatives, may mga hearing kami na inisnab ng Vice President eh. In fact, dumating siya minsan pero ayaw niya naman mag-take ng oath. O, nasa records naman yan. Eh ano naman ang sagot dyan? Provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House of Representatives rules. Oh, eh kasi pinormulate yung articles of impeachment, hindi man lang daw ipinatawag ang Vice President. Yun ang allegation ng Vice President. Pero ang sabi naman ng House of Representatives, pinatawag namin siya maraming ulit. Either hindi siya dumarating or pag dumating siya, inuutusan niya kami or ayaw niya mag-take ng oath. Eh may sagot naman ng Korte Suprema dito. To ensure that the respondent in the impeachment complaint is heard, the House of Representatives is required to, letter A, the Constitution only requires an opportunity to be heard. Okay? It is up to the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. So in other words, bigyan nyo ng pagkakataon na sagutin doon pa lamang sa House of Representatives. So role ito ng Justice Committee. Nasabi dito ng Korte Suprema, mukhang hindi nasunod. Kasi hindi binigyan ng pagkakataon yung Vice President na sagutin yung mga charges laban sa kanya doon sa Committee on Justice ng House. Okay? Ang sabi naman ng committee ng House of Representatives, hindi naman dumarating yan eh. O sabi ng Korte Suprema, bahala na siya kung darating siya o hindi, kung sasagot siya o hindi, basta binigyan nyo ng pagkakataon. Kasi yan ang constitutional right to due process. Okay? Now, pangalawa, make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent. Kasi assuming, sino pinasagot. Parang sa ordinaryong kaso, hindi ba? Na kapag ka idinimanda mo yung kapitbahay mo, immediately magkakaroon siya ng kopya ng complaint eh. At sasagot siya. So parang hindi na iiba ang impeachment proceeding. Na pag inireklamo mo yung impeachable official, ang House Committee on Justice, pasasagutin siya. Bibigyan siya ng reasonable time para sumagot. Sumagot siya o hindi, basta napagbigyan siya ng pagkakataon na comply na itong requirement na ito. Which according to the Supreme Court, in the case of Vice President Duterte, hindi na comply ng House of Representatives. Kasi hindi siya pinasagot doon sa mga accusation sa articles of impeachment. Okay? Now, itong articles of impeachment, pati yung mga sagot, ay yung mga ebidensya, at yung sagot ng Vice President in this case, make it available. Bigyan nyo ng kopya lahat ng miyembro ng House of Representatives. Bakit? Para mapag-aralan nila at makapag-desisyon sila kung susuporta sila o hindi. Which to my mind, well, tama naman. Kasi bakit ka naman pipirma sa isang complaint na hindi mo naman pala nabasa? Di ba? Oh. Regardless kung ano ang political persuasion ninyo, ito yung sinasabi ng Korte Suprema na everybody deserves due process. Kaya sa Pilipinas kasi, if you are not with me, you are against me. Kahit patama ang sinasabi, pagkagalit ka dun sa tao, galit ka. Dapat magalit tayo dun sa ginawa ng tao, hindi dun sa tao. Be angry with the situation, not with the person.
Kasi if you're angry with the person, regardless kung anong gagawin niya, galit ka. Okay. So it is the House of Representatives, not one-third. Hindi lang yung one-third. It's the entire House of Representatives to initiate impeachment complaints. So teka, sinabi na natin kanina. Well, anyway, nasabi ng Korte Suprema eh. Now, there must be a modicum of deliberation so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. So nag-deliberate ba kayo? Hindi nagkaroon ng deliberation kasi nga yung articles of impeachment ipinorward na kaagad sa Senado. Kasi yun naman ang sinasabi ng Article 11, Section 3, Paragraph 4. Na yung articles of impeachment pwede niyong i-forward sa Senado. And trial shall forthwith proceed. Ito ngayon ang sinasabi ng Korte Suprema, linawin natin yan. Na dapat, kahit na suportado na ito ng one-third, magkaroon pa rin kayo ng deliberation. Yun na siguro ang natin dyan, ano? The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of one-third of the House of Representatives. Well, medyo magulo ito, no? Medyo malabo ng konti, pero pwede namang linawin. Na itatransmit mo lang ito dun sa Senado kung nabotohan na ito ng one-third. Ito nga nangyari, immediately yung articles of impeachment, sumuporta kaagad yung more than one-third. Hindi pa ba ito sapat? Doon nagkulang sa notification. Hindi ni-notify yung akusado o yung respondent. Huwag na tawagin akusado, hindi naman criminal case ito eh. Pero pagdating sa Constitution kasi, ang tawag diyan ay conviction or acquittal. Hindi ba gayon ang mga terminolohiya na ginagamit para sa criminal case? So tawagin natin respondent. Ayan. So kahit na may suporta na ito ng one-third, kung hindi naman nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makasagot at magpaliwanag, hindi pa rin ito dapat ipadala sa Senado. So yun po yung summary ng requirement for due process doon sa desisyon ng Korte Suprema diyan sa impeachment na ito ng Vice President. So assuming na-comply ng lahat yan, which hindi na-comply daw ng House, kaya ipinatitigil, kasi more than one nga ang naipile at yung articles of impeachment na ito ay hindi sumunod dito sa mga rules na ito, but in fairness to the House of Representatives, wala naman kasing ganitong rules noon. Di ba? Ang sabi, i-forward sa Senado, mag-trial. At ang Senado naman has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Senado lamang. Kaya nga, sabi naman ng Korte Suprema, it is not a judgment on the merits. Or so, or words to that effect. Na hindi inaabsuelto ang respondent. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, hindi pwedeng mag-proceed itong impeachment articles na ito kasi na-violate ang dalawang rules. Number 1, due process. Number 2, yung initiation, one impeachment complaint in just 1 year. Naka-4 kayo. Yun. Pero, ang sabi ng Korte, pwede uli kayo mag-file ng impeachment complaint next year. February 6, 2026. Kasi na-file ang yung articles of impeachment na ito sa Senado ay February 5, 2025. So in other words, ang pinagbasehan yung articles of impeachment. Di ba? Kaya kailangan yung basahin yung kabuuan ng desisyon para maunawaan yan. Okay? Ngayon, so ibig sabihin, yung mga ebidensya dito sa articles of impeachment na ito, kung meron man, ay pwedeng gamitin uli. Yan ang malinaw dyan. Isa sa mga allegations dyan, yung confidential fund. So hindi na ba ito pwedeng gamitin? Kasi na-dismiss itong articles of itong impeachment complaint na ito? Hindi po. Pwede pang gamitin yon. Kasi sabi ng Korte Suprema, hindi nga ito, hindi sinasabi na absuelto yung respondent. Ang sinasabi lang, di nyo itutuloy kasi
na-violate ang due process, hindi siya nabigyan ng notice, hindi siya napakinggan, at more than one ang na-file ninyo sa loob ng 1 taon, which is prohibited under the Constitution. Kapag ang Senado naman ay umupo, sila dapat ay manumpa. Sorry. Dapat sila ay manumpa. They shall be under oath or affirmation. Of course, you know what is affirmation. Pag di ka naniwala sa Diyos, hindi ka mag-oath. You just affirm. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Okay, yung sinasabi na pag Vice President ang i-impeach, kailangan Chief Justice din. That is stretching too much the provision of Section 3 of Article 11. Na sinasabi naman kasi dito, kapag ka President of the Philippines is on trial, di kung gusto ng mga gumawa ng konstitusyon, na pati Vice President ay kasama dyan, di sinama sana dyan. What the law does not include, it excludes. At ano ang botong kailangan natin? 2/3 of all the members of the Senate. And that means 16. Kasi 24 sila. So ano ang epekto kapag ka na-impeach ang isang tao? Actually, impeach na dahil pinadala na sa Senado. Removal from office. And disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. Okay? So kaya, pagka nagkaroon ng conviction, removal plus disqualification. At habang naglilitis ang Senado, yung ombudsman ay nakabantay. At siya ang kukuha ng mga ebidensya na mapapatunayan para i-file naman ito sa Sandigang Bayan. Sandigang Bayan, alam nyo, dahil ang salary grade ng opisyal ay 27 pataas, Sandigang Bayan ang may jurisdiction dyan. Okay?